Good day po. I am Hussein Apriado and I am from 184 and here I am to present my chosen CPU schedule algorithm which is the shortest remaining time first algorithm or SR. So kapag sinabi natin shortest remaining time, kilala din siya bilang shortest job first. And ito po ay isang non-preemptive and kapag sinabi natin non-preemptive is tuloy-tuloy siya. And dito sa ating shortest remaining time algorithm po, kung ano yung may pinakamaliit na CPU burst, siya yung una nating i-execute. Or kung meron tayong nakapila sa ating ready queue, ay tingnan natin kung ano nga ba yung pinakamaliit doon na, sa mga nakapila, kung ano yung may pinakamaliit doon na CPU burst. And syempre, since shortest remaining time first nga, kasi may pinakamaliit na CPU burst, yun yung una nating i-execute. So, kagaya dito, meron tayo ditong processing time na A, B, C, D, E. And meron tayo ditong process ID pala to. Processing ID na A, B, C, D, and E. And meron tayo ditong arrival time na 0, 2, 4, 7, 10 na merong katumbas na CPU burst na 8, 2, 5, 4. So, ayan. Para makuha natin yung timeline, kailangan nating i-calculate or i-total tong CPU burst. So, kapag tinotal natin yan, 8 plus 2 plus 5 plus 4 plus 3 is we will get total of 22. And ayun yung ilalagay natin sa timeline natin. So, ayan, nakita natin dito. Kanil tayo mahirapan nilagay natin yung arrival time nila. So, si A ay nasa 0, si B ay nasa 2, si C ay nasa 4, si D ay nasa 7, and si E ay nandoon sa 10. So, para din hindi na tayo magtanda ano pa, ganda rin natin yung CPU burst nila para hindi na tayo mahirapan. So, si A ay merong CPU burst na 8, si B ay may CPU burst na 2, si C ay may CPU burst na 5, si D ay may CPU burst na 4, and si E ay may CPU burst na 3. Since ang arrival time naman ni A ay 0, so ano natin siya dito. Sabi dito mayroon siyang CPU burst na 8. So since non-preemptive to, tuloy-tuloy siya. So 0 hanggang 8. So ito na si A. Tapos siya ng 0, nagtapos siya ng 8. So kita natin, pagka tapos ni A, meron na agad pumasok sa ready queue na 3. So meron tayo ditong B, C, and D. Now, sabi dito, ang rules dito ay kung ano yung may pinakamaliit na CPU burst, siya yung ating uunahin. O siya yung susunod na papasok. And dito, since kita natin na si B, meron siyang 2 CPU burst, si C meron siyang 5, si D ay meron siyang 4. So, meaning, since may pinakamaliit na CPU burst ay si B, siya na yung next na mag-execute. So, yan. Meron siyang dalawa. So, 1, 2. Ito na si B. Tapos siya sa 10. So, pagka ni B, nadatnan niya din si E na merong CPU burst na 3. So, kita natin, si C may 5, si D may 4, si E may 3. So, sino pinakamaliit? Siyempre, si E. So, siya na yung ating susunod. Meron siyang CPU burst na 3. So, let's count. 1, 2, 3. Ito si E. At natapos siya sa 13. So, ang natitira na lang dito ay si C at saka si D. So, sinong mayroong mas maliit na CPU burst dyan? Matik si D. So, meron siyang 4 na CPU burst. So, 1, 2, 3, 4. Ito na si D. At meron siyang, tapos siya sa 17. So, yung natitira si C, syempre, since siya yung, sa lahat na pumasok siya yung may pinakamataas na CPU burst, siya yung pinakahuli talaga. So, meron siyang 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito na si C, natapos siya ng 22. Since nakuha na natin yung kanilang pagpasok at saka yung kanilang paglabas, ngayon, calculate naman natin yung kanilang average waiting time na tinatawag at saka yung average turnaround time nila. So, ayan, para makuha yung average waiting time, ang gawin natin ay ilagay muna natin yung kanilang arrival time. So, meron tayong 0, 2, 4, 7. Lagay na natin siya dyan. And sabi dito is average waiting time. So, ilang sila nag-wait or naghintay.
So, si A, di naman siya nag-wait na. Hindi na nag-wait si A, so, matic 0 na siya. So, si B, pumasok siya ng 8. So, lagay natin ay 8. Si C, ayun, si C, pumasok siya ng 17. So, dito ay 17. Si D, pumasok siya ng 13. So, 13. At lastly, si E, pumasok siya ng 10. So, let's compute. Minusin natin silang lahat. 0, 0. 8 minus 2 ay 6. 17 minus 4, we have 13. 13 minus 7, we have 6. And 10 minus 10. Now, let's total. So, 6 plus 13 plus 6, we will have 25. And divide natin siya sa 5. Ang makukuha nating average waiting time ay 5 milliseconds. Ayan. Nakuha na natin si average waiting time. Ngayon, kunin naman natin si average turnaround time. Or, kung dito, kung kahit ilang ano sila nag-wait, dito naman ay kung kailan sila natapos. So, ang technique, ilagay ulit natin kung ang kanilang arrival time. 4, 7, and 10. 10 minus. Si A, nagtapos siya sa 8. So, lagay natin 8. Si B, nagtapos siya sa 10. Si C, ayun si C, natapos siya sa 22. Si D ay natapos siya ng 17. At si E, natapos siya ng 13. So, ganun lang ulit pag minusin natin sila. So, we have 8. 8, 22 minus 4 is 18. 17 minus 7 is 10. 13 minus 10 is 3. So, same process. Pag ano lang natin sila, ipag total. We will have 4 to 7. Let's divide it by 5. Ang makukuha nating average turnaround time ay 9.4 milliseconds. So, ayan. Ganyan lang po. So, ito na yung ating shortest remaining time first algorithm. Thank you po.